Hindi nagpahuli si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdadala ng tulong sa mga kababayan sa Negros Oriental. Sa isang seremonya sa Talay Gymnasium sa Dumaguete City, pinangunahan mismo ni PBBM ang turnover ng financial assistance para sa mga presidential scholars. Sa programa nakipagkita ang Pangulo sa 15 presidential scholars na kumakatawan sa kabuuang 200 at 50 recipients mula sa Dumaguete City, Valencia at Bacong. Bawat scholar ay tumanggap ng 20,000 piso financial assistance mula sa Socio-Civic Projects Fund. Personal ding sinuri ni PBBM ang patuloy na distribusyon ng 10 kilos na bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund Rice Assistance Program. Paabot sa 2,230 beneficiaries, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, vendors, laborers at iba pang low-income earners ang makatatanggap ng 10 kilos na bigas kada 2 buwan o 6 na beses bawat taon. Isang tulong na layong palakasin ang food security at mabawasan ang pasanin ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. Ating natutunghayan ang pamamahagi ng 10 kilong bigas ng ating mga benepisyaryo. Ang programang ito ay bahagi ng Local Government Support Fund na naglalayong magbigay ng libreng bigas para sa ating mga kababayan. Asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Ang malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At sa punto pong ito, ating inaanyayahan ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang distribution ng SCPF assistance sa ating mga presidential scholars kasama sina Governor Manuel Sagar Barria at Negros Oriental Liga ng mga Barangay President Shaquille Teves. Ang mga presidential scholars ay mula sa Dumaguete City, Valencia at Bacong, Negros Oriental. Mula sa Dumaguete City, Clark Harod Arias. Clyde Paco. Jeline Torillo.
Jeline Torillo, Nino Ibanez, and Ella Acacia Isabel Bangay. Mula naman sa bayan ng Valencia, Via Angela Vicente, Andre Emmanuel Inoferio, Kimberly Bitonga, John Mark Istrologo, and John Mark Saicon. Mula sa bayan ng Bakong, Justin John Ventula, Hilton Verances, Clea Villalon, Jade Tindog, and Eric Abaco Jr. Maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo. Ngayon naman po, ladies and gentlemen, ating pakinggan ang mensahe ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat at mayong adlaw kaninyong tanan. Ito po, kami po ay nandito upang subaybayan at tignan kung paano ang nangyayari dito sa ating programa na bawat bayan na makikinabang. Ito ay ang katotohanan din po dito, dalawang bahagi ang programang ito. Dahil meron tayo na unang-una yung tinatawag na LGSF at saka yung isa naman ay para sa mga barangay. Ano po yung LGSF? Ang ibig sabihin po ng LGSF, yan po ang Local Government Support Fund. Ito po ay pondo na nasa na national government na dapat gagamitin para sa tulungan ang mga local government sa kanilang mga pangangailangan. Ngunit, ang problema, alam niyo po, naranasan ko po ito dahil ako ay naging governor sa Ilocos Norte ng 9 na taon. Kaya nalalaman ko kung paano nagamit itong LGSF na ito. Pero ang katotohanan, sa 9 na taon ko, sa 3 termino ko bilang governor, hindi po ako nakakita ng kahit na ano galing dito sa LGSF. At pag tinatanong ko po sa aking mga kaibigan, mga congressman, mga governor, mga mayor, kung paano ba maka-avail dito sa pondong ito, wala namang makapagsabi sa amin. Ibig sabihin, dati wala masyadong sistema. At ngayon, nung ako'y nahalal bilang Pangulo, sabi ko, ito na yung pagkakataon ko. At ang gagawin ko ay aayusin ko ang sistema at ilalagay ko talaga para sa mga local government. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi, sa buhay politika, ako ay lumaki sa local government dahil nga naging governor ako ng halos 10 taon, 1 dekada. At nakikita ko po na hindi masyadong maganda ang pag-uugnay kulang. Hindi naman sa hindi maganda pero kulang ang pag-uugnay ng national government at saka sa local government. Ako, sayang naman ito dahil ang daming kakayahan ng local government. Kaya ito nga ang ating ginawa. Ay ginamit na natin ang LGSF at ito ay para mas mabilis bumaba ang benepisyo sa taong bayan. Ay sabi ko, imbis na ang national government pa ang gagawa, napakatagal pag national government. Pag national government, magpapadala kami ng isang team dito. Yung isang team, magse-survey. Pagkatapos ng survey, ibabalik ngayon sa Maynila. Yung Maynila, titignan yung listahan dun sa survey, kung tama o hindi. Tapos, a-approvein. Bago, ibababa ulit. Pag na-approve na, bababa ulit. Bibigay na naman tatawa sa akin yung mga mayor dahil alam nila ito
Ayan, mga mayor, alam nila lahat. Lahat ng mga local government, alam natin ito. Yung prosesong yun, yung pag-survey ng national government, yung pagdala sa Maynila, pagpataas, darating pa sa akin. Antayin pa yan, ilang buwan yun. Pagbaba, ilang buwan na naman yun. Halos mabilis na yung 6 months na maramdaman ng tao yung ating ginagawa. Kako, sayang naman yung oras at talaga naman meron tayong na ninanais na paabutin sa ating mga kababayan na sila naman ay makaramdam kaagad ng kung ano man ang mga naibibigay nating serbisyo, kung ano man ang naibibigay natin ng benepisyo, ay dapat mas mabilis. Kaya ating ginawa ay binigay na natin sa ating mga local government. Yung local government support fund ay binigay na natin sa local government. Dahil ito ang aking paniniwala. Ang gobernador, ang mayor, ang barangay official, wala nang mas nakakaalam na sitwasyon doon sa kanilang lugar kung hindi sila. Nung ako'y gobernador, sabi ko, akong pinaka-eksperto sa buong mundo dito sa probinsya ko. At ganun din ang mga lahat ng local government official. Kaya sabi ko, nalalaman nila kung ano ba talaga yung tunay nilang pangangailangan. Alam niyo po, ang maraming bagay, maraming issue sa local government na pare-pareho lahat ng local government. Ngunit marami ring issue na iba-iba. Kaya hindi mo masasabi na isa lang ang gagawin mo, lahat mabibenepisyohan. Hindi po nangyayari na ganon. Kaya biniiwan na natin sa local government, sila ang magdesisyon kung saan nila gagamitin ang pondong ito. Ang hiningi lang namin ay isama itong rice giving program para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ayun na nga, pagka gagawin namin na national government ang gagawa ng listahan, napakatagal, kako sa kanila, sa karanasan ko, ang local government, na local government executive, yung listahan ng mga nangangailangan, halos araw-araw binabalik-balikan yan at tinitignan kung sino idadagdag, sino pwede nang tanggalin, sino may namatay na, may bago na naman, etc. etc. Lahat yun ay ginagawa na ng local government. Sabi ko, bakit tayo pa ang gagawa? Kaya sabi ko, gamitin natin ang mga listahan ng ating mga local government official at magbigay sila kung sino ang mga qualified na beneficiary para bigyan natin nitong tulong ng rice giving program. Ito po yung nakikita ninyo, tigsa 10 kilo na sako ng bigas at ibinibigay po natin sa mga household na alam natin na nangangailangan ng tulong. At alam niyo po, nung ako'y unang umupo, in-interview po ako at tinanong sa akin kung ano ba ang talagang gusto mong mangyari, ano bang hangarin mo, ano bang pangarap mo para sa Pilipinas. At inisip ko na mabuti at napakasimple lang. Sana naman mangyari na dumating na ang araw na wala nang gutom na Pilipino. Kaya diyan po ang aking pangarap. Kaya sinama na po natin ang itong ganitong klaseng programa na may tigsa 10 kilong sakong bigas para sa lahat ng mga qualified beneficiary. Sino bang mga qualified beneficiary? Ang qualified beneficiary, yun, sino po? Ang nangangailangan ng tulong na hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain, hindi nakakatiyak na kakain ng 3 beses sa isang araw, hindi nakakatiyak na sila ay kakain ng mapapakain nila ang kanilang mga pamilya. Yan po ang ating mga hinahanap at sinasabi natin, kailangan natin tulungan para naman masabi natin, napupunta na tayo dun sa araw na yon na masabi natin ay mabawasan na ang pangangailangan ng ating mga kababayan na hindi nga nakakatiyak sa kanilang pagkakain. Kaya alam po ninyo, ito naman ang ginawa natin, kasabay po nito, yung sa Kadiwa Center natin, yung 20 piso na bigas. Ganon din po, yung mga 4P, yung mga nasa ilalim ng 4P, binibigyan po natin ng, kung may kakayahan naman, kahit kaunti, ay kaya na yung 20 pesos para sa bigas. Ito ay subsidized din ng national government. Ito po ay, lahat ay galing sa national government, at binibigay natin sa local government para makarating sa tao kaagad.
At natutuwa naman ako, kakarating lang ng bagong statistiko na ibigay sa akin nung isang araw at sinabi na mula nung sinimulaan natin itong mga programang ito, 6.5 million Filipinos have been removed from poverty. Ibig sabihin, 6.5 milyon na Pilipino na dati ay nakakasubok ng gutom ay hindi na ginugutom. Kaya naganda naman ang naging effect. Ako'y natutuwa na yung ating mga ginagawa ay meron talagang natutulungan at marami talaga tayong naiaahon sa kagutuman at sa kahirapan. Kaya po, ito ay papatuloy po natin. Alam nyo po, itong wag nyo pong isipin na ang pagbibigay nagtigsa 10 kilo na sako ng bigas, minsanan lang. Ito po ay gagawin natin ng 6 na beses sa isang taon. Every 2 months po. Bawat 2 buwan, magbibigay po ulit tayo nito. Yung ibang probinsya, nakadalawang ikot na eh. Dito, you've done one, nakaisang ikot na dito sa Negros. At patuloy po yan. Huwag nyo pong isipin na ngayon lang yan. At hanggat nangangailangan ang ating mga kababayan, hanggat meron pang kailangan alagaan, alalayan, tulungan, ay ibibigay po natin lahat ng ating kakayahan upang tumulong, upang mapaganda ang inyong buhay. At kasama po dyan, yung sabi ko sa inyo na 2 bahagi yan. Yung isa pang bahagi ay yung naman ay binigay naman natin para sa mga bara-barangay. Dahil yan din po ay naranasan ko po sa pagka-governor ko. Alam ko naman may share talaga ang barangay. Pero pag humingi yung barangay, ano yung sinasagot sa inyo? Sorry, nagamit na naubos na dahil nagamit sa ibang bagay. Kung minsan talagang kailangan, pagka binagyo, kapag may nangyari, kailangan talagang gawin yun. Kaya ang ginawa ko po, sabi ko, meron din tayong pondo sa Office of the President na nanggaling sa Office of the President. Etong pondo ito ay binuo namin para tulungan ang ating mga barangay. Kada barangay, bawat barangay sa buong Pilipinas ay binibigyan ng Office of the President ng 200,000 pesos. Bawat barangay po yan. Ang hiningi-hingi lang namin ay na yung kalahati nun ay gagamitin para sa ating mga scholar. Andito yung mga scholar natin. Sila na ngayon, ang tukoy sa kanila, sila ay mga presidential scholar na ngayon dahil galing po sa Office of the President. Ang sinabi natin sa mga barangay official, namin, yung 200,000 ay pakiusap lang, yung 100,000, yung kalahati, mamili kayo ng 5 scholar bawat barangay. At doon sa 5 scholar na yun, bigay ninyo yung 100,000. In other words, 20,000 bawat isang scholar. Kaya po, yan po ang mga naging programa natin para sa lahat ng barangay sa buong Pilipinas para magkaroon sila ng presidential scholar. At ito po, at ang hiningi po natin sa mga chairman, sa mga opisyal, ay kako sa kanila, ay hamapin ninyo yung mga estudyante na malapit nang magtapos at mukhang baka mahirapan na magtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. Kaya bigyan natin ng suporta nitong 20,000 na ito upang maipatuloy nila ang kanilang pag-aaral at makapagtapos sila. At sa ating mga scholar, ay ito sa ating mga scholar, ito po ay para pagandahin natin ang edukasyon dito sa Pilipinas. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi noon pa, ito po ang turo sa akin, na ang pinakamahalagang serbisyo, pagkatapos natin pakainin ang ating mga kababayan, ay kailangan natin sila, kailangan yung mga kabataan ay ang importanteng serbisyo para sa kabataan ay ang edukasyon. Kaya po, ang budget sa
ng 2026 at saka yung susunod na budget sa susunod na taon, ang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento sa national government ay nasa DepEd, nasa Department of Education, dahil kailangan talaga natin na turuan ng mabuti at i-training ng mabuti ang ating mga kabataan. Kaya natin ginagawa itong programang ito. At sinasabi ko sa ating mga scholar, sana mapakinabangan ninyo itong mabuti para makapagtapos kayo. Dahil ang pag-aaral ay ibang klaseng biyaya yan. At ito, ang pag-aaral, pag maganda inyong training, kapag magandang napag-aaralan ninyo, ang kaalaman ninyo na makukuha ninyo sa magandang pag-aaral, yan ay yaman na sa inyo na talaga yan. Hindi na makukuha sa inyo yan. Hindi na mananakaw, hindi maaagaw ng kahit sino man sa inyo yung inyong kaalaman na natutunan ninyo sa eskwelahan o sa training o kung saan man. Dahil ito ay makakatulong sa sarili ninyo para pagandahin ang buhay ninyo, para pagandahin ninyo, tulungan ninyo yung mga pamilya, tulungan ninyo ang mga community ninyo. Tulungan at sa ganung paraan, mararamdaman yan sa buong Pilipinas na meron tayong mga manggagawa, mga workforce na napakadunong, na napakarunong, na napakaraming alam at maraming training at handang-handa, hindi lamang magtrabaho, kung hindi, ito ay handa para maging leader na pagdating ng panahon. Alam ko kayo sa edad ng mga estudyante, iniisip niyo malayo pa siguro yan bago kailangan na pumasok sa seryosong trabaho. Siguro matagal pa rin pero magugulat kayo, darating din ang araw na kami mga nakaupo ngayon dito, hindi, anong sabi, walang forever kahit sa amin. Kaya't kailangan pagdating ng araw na wala na kami, kayo naman ang mamumuno. At pag sinasabi ko namumuno, hindi ko ibig sabihin gobyerno lang ha. Lahat ng inyong gagawin, basta't magandang trabaho ninyo, kung saan man kayo, magnegosyo kayo, mag-public service kayo, maging professional kayo, maging kahit na ano. Basta't maganda ang inyong gagawing trabaho, ay umaasa sa inyo ang Pilipinas para ipagpatuloy kung ano man ang nasimula namin, na ipagpatuloy para sa paganda ng buhay ng bawat Pilipino, para sa pagpaganda ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya asahan ninyo na hindi namin titigilan ang suporta na ibinibigay natin sa edukasyon, dahil kagaya ng sinasabi ng ating na tinuturo sa atin, ang pag-asa ng bayan ay ang ating kabataan. Totoong-totoo po yun. Kaya itutuloy-tuloy po natin ito, pagbubutihin natin ito, gamitin nyo sa tama yung ating naibigay na tulong na 20,000 at sana naman pagka nagkita tayo ulit, may hawak na kayong diploma, may hawak na kayong certificate, may hawak na kayong papakita na may kaalaman na kayo. At patuloy din po ito. At lagi kong sinasabi sa mga local government officials, pagka naging maganda itong ating ginawa, kapag mapakita natin na itong mga programang ito, ito yung rice giving program, ito yung LGSF para sa lokal, yung para sa barangay, sa mga scholar. Teka, bago ako magtapos, yung palang natirang 100,000, di ba 200,000 yung bibigay natin sa bawat barangay. 100,000 ay sabi natin, bibigay natin sa ating mga scholar. Yung natirang 100,000, ay hindi na kami magsasabi sa inyo. Kayo nang bahala ron. Dahil, kagaya ng sabi ko, alam ninyo ang pangangailangan ninyo, kadalasan, alam din ninyo ang solusyon. Kaya yung 100,000 na yan, iniiwan na namin sa inyo, saan nyo gagamitin. Yung mga, sa pag-iikot namin, iba-iba ang pinaggamitan ng mga barangay. Merong barangay, bumili rin ng bigas para makapag-distribute, makadagdag dito sa distribution namin. Meron bumili ng motorsiklo, meron bumili ng monoblock, meron bumili ng computer, meron bumili ng Starlink, kung ano-ano.
kung saan nyo po nais gamitin, gamitin nyo para makatulong sa inyong barangay, para makatulong sa inyong komunidad at sa inyong mga constituent. Yun naman ang pinakamahalaga na makapagbigay tayo ng tulong sa lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan. Asahan po ninyo at lagi ko sinasabi sa ating mga local government official, pag maging maganda ang resulta nito, ay titiyakin natin na sa darating na panahon, dagdagan pa natin yung budget na para dito sa local support na binibigay natin. Kaya asahan po ninyo, asahan po ninyo na andito po ang inyong national government kasama ang lahat ng local government official na magandang pagkooperasyon, magandang ugnayan, magandang pagsasama. At asahan ninyo na kami nandito, nasa likod ninyo at lagi namin tinitiyak na yung mga kababayan natin na dapat tulungan, yung mga kababayan natin na kailangan na maalalayan, ang mga kababayan natin na may pangangailangan pa rin, ay gagawin namin ang lahat ng maaari ng gawin ng national government para tumulong sa inyo. At kami po ay hindi nanguutos lamang na sinasabi, ito yung gawin ninyo, yan ang gawin ninyo. Hindi po, kami din ay nakikinig. Kaya kung anuman ang inyong mga hinain, kung anuman ang inyong mga naiisip na kailangan ayusin, o meron kayong naisip na dapat gawin, ay sabihan nyo po kami, sabihan nyo lahat, ng mga local government officials, nandyan lagi, andyan din po ang mga ahensya ng national government. Sabihin ninyo kung ano po ang nasa isip ninyo upang alam namin, kailangan namin malaman kung ano ang mga pangangailangan. Hindi natin malalaman ito kung hindi nyo po sabihin sa amin. Kaya kailangan nag-uusap ang pamahalaan at saka ang mamamayan ay madalas na nag-uusap at malaman ng lahat kung ano ba ang nangyayari sa inyong lugar, kung ano nga ang pangangailangan. Yan po ay asahan ninyo na ang inyong national government, ang inyong gobyerno, ang buong pamahalaan mula sa national, lahat ng departamento sa national, hanggang sa local, hanggang sa bayan, hanggang sa lungsod, hanggang sa barangay, ay nandito upang tulungan kayo at asahan ninyo na kung ano ang serbisyo, kung ano ang benepisyo na sa palagay ninyo ay kailangan ninyo hanggat maaari, hanggat kaya namin gagawin po namin upang tulungan kayo, upang mabigyan kayo ng ginhawa, ng kaunting ginhawa sa inyong mga buhay at sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga komunidad. At sa ganon ay mararamdaman yan sa buong Pilipinas. Dahil kung ginagawa po natin ito, grassroots ito na programa. Hindi po ito yung malalaking project. Meron din po tayo maraming malalaking project. Pero importante na may grassroots program tayo para nga maramdaman kaagad ng ating mga kababayan na nangangailangan, na kailangan tulungan ng nanggagaling na pamahalaan na tulong at serbisyo para sa inyo lahat. Asahan po ninyo yun. Never po na nawawala. Hindi po nawawala sa pag-iisip ng inyong pamahalaan kung ano ang maaari pang gawin upang tulungan kayo, upang pagandahin ang buhay ninyo, upang pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. It's a big helpful to us, especially to me. I'm a part-time student. Malaking bagay po kasi yung pera namin sa pamilya namin is kuan lang. Sapat lang po sa pang-araw-araw namin. So it's a big helpful po to 20K sa pamasahe, sa pagkain at sa tuition po natin. Masaya po kasi makita namin ang Pangulo na bumibigay po sa amin ng pera para sa aming pag-aaral po. Nakatulong po sa akin is yung mga expenses, mga bayarin po, tas pati na rin po sa tuition at sa pang-araw na gastusin. Mas confident po ako makapagtatapos kasi yung tuition ko, mababayaran ko na po yung aking balance na natira. Ang mensahe ko po sa ating Pangulo is maraming salamat po na yung mahihirap na
hindi, na wala po talagang magastos sa pag-aaral is mabigyan nyo po ng mga tamang expenses na mga gastos sa college. Makaasa po kayo na pag magiging pulis ako, I serve the country with honor, integrity, and service to the people of the Philippines. 5 kami magkakapatid at ako lang po yung pinakaunang makakatapos sa 5 naming pagkakapatid. Kaya pag sabi ng kapitan namin, I grab it the opportunity para makuha kami. Pinakamalaki itong naitulong sa pamilya ko. Kasi hindi na sila mamumblema kung anong babayarin ko, anong babayarin nila. If makapagtapos ako, may chance ko na matutulungan ko po yung kapatid ko, pati yung mga pamilya ko. Ang mensahe ko po kay President BBM, thank you so much for this opportunity na binigay sa amin. Kasama ko na nakakuha nito, maraming salamat po. Yun, pasalamat kami sa aming Pangulo sa pagbigay sa amin ng bigas. Kahit bigas lang, walang ulam, okay na. Pang gulay-gulay lang, basta mayroon ng bigas. Oh, malaking tipid. Lalo na kung yung bigas na binibigay ay maganda. Solve na basta meron ng bigas. President Bongbong, maraming salamat sa mga tulong na binibigay mo sa amin, lalo na sa bigas na natanggap namin ngayong araw. Diba? Of all the presidents of the Republic, sa lahat ng presidente na dumadaan, this is the only president, the first and only president create ng program like this, no? Going down to the barangay level, the very grassroots of our government. And we are so happy, no? The barangay captains are very happy because in a time like crisis ngayon, we need intervention. Government must come in and set in, and this is the best time for the government to set in. And we salute the President for having this project, having these scholars, no? Very need sa lahat ng mga estudyante natin, although not everyone can be catered, but again, this is not the only, hindi lang ito sa umpisa, kung hindi, marami pang taon, this will be implemented. So, yung iba nang hindi naka-benefit ngayon, don't worry, you'll be able to benefit the next year to come. And of course, itong bigas, very important, very basic, yung pagkain, yung bigas. Kahit walang ulam, basta may bigas, okay na. Well, ito kasi yung program na ito, strict yung guidelines, no? So we have to follow guidelines. So lahat screen talaga yan sa barangay level, and we are very fortunate that we have a lot of mga purok leaders na going to the houses, nag-inform, and we come up today, they will be able to receive. So of course, I would like to greet, no, yung ating mga fellow colleagues natin sa barangay, mga barangay officials na kahit ito ay ayuda. So dapat walang politika, walang pinipili. Sa ating pinakamamahal na Presidente Bongbong Marcos Jr., maraming salamat po sa programa because this program is really reached to the grassroots level, sa barangay level, sa purok level. I hope that this program will only be the beginning of the many programs that you have envisioned for the Republic, especially in the time of crisis that we are having now in the Philippines.